Meron pong isang malaking kumpanya sa larangan ng global payments. Yan po ay walang iba kundi si Banza ay bumili ng mahigit 30.5 million na Pi coins. At yan po ay nagkakalaga ng halos 19 million dollars. Pero teka, hindi lang ito isang simpleng balita ng pagbili. Isa po itong malaking senyales na unti-unti nang pinapansin ng mga institutional investors ang Pi Network bilang isa sa mga susunod na big players dito sa mundo ng cryptocurrency. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bumili ng Picoin ang Banza. Ano po ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng Pi Network? Kailan ba talaga magbubukas ang Open Mainnet? At ang pinaka-importante ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit bumili ng 30.5 million na Pi coins ang Banza. Ayan, ang laki po niyan. Ang Banza ay isa po itong global payments company. Ibig sabihin ay isa po silang kumpanya na tumutulong sa mga tao at negosyo para makapagpadala ng pera o crypto sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon ay pinili po nilang bumili ng 30.5 million na Pi coins at nagkakalaga po yan ng 19 million dollars. Hindi ito maliit na halaga. Pero ang tanong, bakit nila ginawa ito? At ang sagot ay simple lamang. Yan po ay dahil sa tiwala. Ayan, sila po ay nagtitiwala. Oo, tiwala po sila na ang Pi Network ay may potensyal bilang isang tunay na digital economy. Hindi lamang po basta bumili ang Banza. Ginawa rin nilang mas madali para sa mga users na bumili ng Picoin direkta mula sa kanilang platform at maipadala ito agad sa kanilang mga wallet. Hindi na kailangan ng sobrang komplikadong proseso. Isang click lang, may Picoin ka na. Ngayon ay ano po ang nakikita ng mga eksperto dito sa Pi Network. Sa ngayon ay mahigit 60 million users na po ang Pi Network sa buong mundo. Pero ayon po sa mga analyst, parang tip of the iceberg pa lamang ito. Bakit kamo? Kasi hindi pa talaga napapalabas ang buong potensyal ng Picoin or Pi Network. Ibig sabihin ay kung makagawa lang ang Pi Network ng ilang real-world use cases, gaya po ng pambayad sa tindahan o pang-send ng pera, pwedeng biglang tumaas ang value nito. Isa po sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang Pi Network ay dahil ginawa ito para sa mga mobile users. Mismo, kahit wala kang powerful or malakas na PC o mining rig, makakapag-participate ka po sa Pi Network. Kaya malapit ito sa mga ordinaryong tao tulad nating mga Pinoy. Ngayon ay ang sunod po nating malaking tanong dito ay kailan nga ba magbubukas ang Open Mainnet ng Pi Network? Ayan. Ito po ang golden question ng lahat. Sa ngayon ay nasa closed ecosystem pa rin ang Pi Network. Ibig sabihin ay hindi pa open sa lahat ng developers at businesses para makapag-build ng apps o services gamit ang Pi Network. Pero kapag nag-launch na po ang Open Mainnet, yan, dito po magsisimula ang totoong pagbabago. Dito na po magiging fully decentralized ang network at lahat ay pwedeng mag-build yan on top of it. Parang Ethereum o Solana. Dahil dito sa investment ng Banza, mas lalong lumalakas po ang panawagan mula sa community. Open Mainnet na please. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng investment ng Banza para sa crypto industry? Yan, simple lamang po ang kasagutan dyan. Yan po ay ang legitimation.
Kapag ang isang malaking kumpanya ay naglabas ng milyong-milyong dolyar para bumili ng isang coin, ang ibig sabihin nito ay hindi na lamang siya experimental project. Ang pagbili po ng Banza ay parang nagsasabing, we believe in Pi. Yan. Bukod pa dito ay tumutulong din ang Banza sa transition ng Pi Network mula sa isang mined-only coin papunta sa market-driven token na may tunay na gamit at saka value. At kapag mas maraming kumpanya ang sumunod, baka hindi na tayo magulat kung maging isa ang Picoin sa mga top cryptocurrencies sa nalalapit na hinaharap. Pero bakit hindi pa rin umaakyat ang presyo ni Picoin? Ayan, kahit pa may magandang balita, ang presyo po ng Picoin ay naglalaro pa rin sa mga sa presyong 0.58 at hindi po nito mabasag ang resistance sa presyong 0.60. Ang support sa 0.55 ay medyo alanganin na rin. Ayon po sa mga technical indicators gaya po ng RSI at saka MACD, nasa phase pa rin ng indecision ang market. Ibig sabihin ay parang naghihintay ang mga traders kung ano po ang susunod na mangyayari. Sabi po ni Moon Jeff, isang kilalang crypto analyst, may potensyal pa rin ang Picoin. In fact, sabi niya ay pwedeng umabot ito sa $3 pagsapit po ng buwan ng June. At yan ay kung magkakaroon ng positive shift sa market. Pero syempre, maraming external factors ang nakakaapekto sa market ngayon. Tulad po ng global trade tensions, pagbagsak po ng Chinese stock market, at ang pag-urong ng Nasdaq at saka Nifty 50. So kahit promising po ang Picoin, kailangan pa rin ng market recovery para tuluyang umarangkada ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, kung isa ka po sa mga Pi miner na matagal nang naghihintay ng breakthrough, good news po ito. Ang pagbili po ng Banza ay sinyalis na may institutional interest na dito kay Picoin. Hindi na ito basta-basta lang na free coin na minimina natin araw-araw. Para po sa mga investors, posibleng window of opportunity pa ito habang mababa pa ang perceived value ng Picoin. Pero syempre, mag-ingat pa rin tayo dahil wala pang official market listings sa mga major exchanges at hindi pa rin open ang mainnet. At para po sa mga Pinoy developers, kapag nag-open na po ang mainnet, baka ito na po ang chance para gumawa po tayo ng Pinoy apps at yan na nag-ooperate or ginagamit ang Pi Network. Imagine po natin isang sari-sari store na app na tumatanggap ng Picoin bilang bayad. Pinoy made, powered by Pi Network. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay sa totoo lang exciting at saka promising naman po ang nangyayari dito sa Pi Network ngayon. Yung mismong aktor ng pagbili ay Banza ay hindi po pipitsuging kumpanya. At ang ganitong klaseng suporta ay hindi po basta-basta ibinibigay kung walang nakikitang value sa project. Pero kahit promising po ang lahat, hindi pa rin ito guarantee ng success. Nasa kamay pa rin po ng Picore team kung kailan nila bubuksan ang mainnet at kung gaano kabilis nilang ma-integrate ang Pi Network sa real-world use cases. Ang masasabi ko lamang po rito ay kung naniniwala ka dito kay Pi Network, ito po ang panahon ng paghahanda. Mag-research po tayo, alamin po natin ang posibilidad at bantayan po natin ang mga developments. At dahil kapag sumabog na ito, baka hindi na natin ito mahabol pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.